July 30, second to the last day ng buwan ng July. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali, Sir Vince. No, kamusta ka? Sir Romer, magandang tanghali, Sir Romer. At ganun din kay Sir John. At sa lahat po ng mga kapatiran nating sumusubaybay ay magandang tanghali po sa inyo. At mamaya natin itutuloy yung dapat natin gawin. Well, anyways, shoutout kay Sir Conrad. Salamat sa paglagay mo sa akin sa alanganin. And it's good to see you once again. At sa lahat ng mga kabataan na nandiyan dyan, I don't know if you're still interested sa ating pag-aaral, no? Tuwing Huwebes, magandang tanghali po sa inyo. It's a good day. And ladies and gentlemen, welcome to the Baptist Lunch Young People's episode. Your favorite noontime show every Thursday. So, it's 12:20 in the noontime. No? At sa lahat ng mga nandiyan, Luzon, Visayas, and Mindanao, magandang tanghali po sa inyo. And of course, ating North, South, East, and West corners, magandang tanghali po sa inyo. And once again, I am so grateful and blessed na tayo po ay nagkasama-sama dito po sa ating pong programa ngayong pong Huwebes ng tanghali. Okay? And of course, shoutout sa aking mahal na asawa, Mami Shobe, Baby LG, OG, incoming. Yan, magandang tanghali sa inyo. And of course, to our beloved pastor, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa. Hindi ko alam kung si Pastor Ril ay diretso ng La Union or diretso muna siya ng Ramos. Kasi bukas pa yung activity niya. Well, anyways. Again, magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran nating sumusubaybay sa ating pong programa po ngayon. And we're so blessed na tayo po ay nagkakasama-sama sa tanghali po na ito. Sa lahat ng mga nandiyan dyan sa Facebook Live, magandang tanghali sa inyo. At ganun din sa lahat ng young people na hindi ko alam kung paano nyo ito mapapanood. Pero ayan na naman, nag-out na naman tayo sa ating messenger. Hindi ko talaga alam bakit pag dito nag-out tayo eh. What happened? Biglang anong meron dito sa 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 ating sa ating internet sa studio? Nag-out yung mga social media. Yan. Anyways, tuloy-tuloy po ang ating pong programa ngayon. And ako'y naniniwala na tayo po ipagpapalain po ng last week. Tama, may program tayo last week, di ba? Last week, we've talked about, makao ka, wala ka dito, nag-aayos ka sa church. Last week, we talked about the standard, no? At sabi ko nga po sa inyo, yung pag-uusapan natin dito, young people, how you will involve yourself in the ministry. No? Uncompromising service. That's what we are talking about here. Kaya, alam mo, my prayer is, my goodness, para tuloy ako nanghihinayang. Parang gusto ko na tuloy itong itopic na lang sa Team Focus. No? Well, anyways, alam ko may mga, pwede bang maghingi ako ng request, no? Sa lahat ng mga nandiyan dyan sa, hindi ko magamit sino bang pwedeng masabihan dyan? Pa-share ako sa link ng GC ng Sir John, dun sa GC nating Staying Alive Media. Pakisabi nga, pakishare sa link ng ng Team Focus, tapos ganoon din sa Team Preparation kung meron man. Tapos request lang ako mga kapatid, no, kapag nandiyan dyan kayo sa comment section, #Team Focus, #Team Preparation. At kung mabibilang natin, Sir John, kung ilan yung Team Prep na nanonood, ilan yung Team Focus na nanonood, no? At isa-shoutout natin sila, ng pangalan, pakitulungan ako, Sir Romer, Sir Vince, pagdating para isa-shoutout natin sila. Kasi, alam niyo po kung bakit ko po ito sinasabi. It's because the lesson that we are tackling here, I really prayed for this lesson, and
alam nyo po, sabi ko nga, the lesson that we're going to talk about is all about uncompromising service, because a lot of young people nowadays, they want to involve themselves in the church. Again, we're not here to condemn people, no? We're not here to put anybody to shame, or this is social media, and alam naman natin that when it comes to social media, grabe yung pang-aano dyan yung mga pangsisira, yung mga ganyan. Pero ibahin nyo ang The Baptist Church, no? At tayo ang sinisiraan, hindi tayo ang naninira, no? Yan ang ano natin, ang pagdating sa social media natin. Kaya dito sa ganitong klaseng programa, mga kapatid, ay gusto ko lang sabihin ito sa inyo that napaka-importante, kasi as far as my observation is concerned, there are a lot of young people in this church particularly na talagang nandoon yung ano nila nandoon yung kanilang tawag nito, kanilang burden to be a part of the ministry of this church. And isa sa mga gusto ko pong maituro as a blessing, I want to be a blessing sa lahat ng mga young people na nakikinig, is to give you a lesson to stand the ground by having an uncompromised service. Pag tinanong mo, alam nyo mga kapatid, no, mga young people na nakikinig ngayon, I know you can answer this straightly, that when I ask you a question, kung anong klaseng paglilingkod ang gusto mo, ako ay naniniwala na ikaw ay magsasabi ng gusto mo nang maglingkod ng walang katulad. Kumbaga, big sabihin, ikaw lang talaga you are really devoted on that particular service na gusto mong gawin para sa Panginoon. And when it comes to that, alam niyo po ba, young people, no, sa lahat, lalo na sa team preparation, actually, we're not meant to say this outside the subject, but I hope Pastor Hill won't mind, no? Pag sinabi ko po ito dito sa programa. Ito lang naman sasabihin ko. Alam nyo, napakahalaga kasi young people. Halo na pag sinabi kong young people, huwag nyong isiping pambata ito, team prep. Okay? Believe me, kailangan nyo to kahit sa mga full-time. Pakishare nga rin sa mga full-time. Tulog din naman lang sa ere lahat eh. Pakishare din. Pakishare din. Sa GC. Kahit kayo mga full-time staff, you really have to, tayo, I'm not excusing, that's why, kaya lang ako medyo single out, kasi young people man to. Hindi ako pwede magsabi ng tayo, pag young people, mapapahamak tayo. Diba? So, I have a ring. Yan. Meron tayong sing-sing eh. Okay, so, kayo tayo, sige, as a full-time staff, or generally speaking, as a full-time staff, this is our ministry. Diba? This is our ministry. Kagabi nga, nagbibiroan kami nila Sir Vince, nauna pa kami kay Pastor magbasa ng ibang mga quiz sa School of Evangelist eh. They cannot really define what the question is all about. Sabi, explain your calling eh. Nag-testimony. Rico po. Sabi, explain eh, hindi testimony. Sabi ni Pastor, explain your calling, not share your calling. Rico. Ano ba yan? Anyways, kidding aside. No, ito yung gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid eh. Bilang tayo, generally speaking again, as a full-time staff, it doesn't matter kasi alam nyo, sa mga young people na nandiyan dyan, shout out sa inyo lahat again, sa lahat ng mga young people na nandiyan dyan, it doesn't matter kung anong ministry meron ka. It doesn't matter kung gaano ka kagaling sa ministry mo. Doesn't matter kung gaano ka katagal sa ministry mo. Doesn't matter kung gaano ka expert when it comes to your ministry, ka fully knowledge pagdating sa ministry. It doesn't matter. Position, sabi nga ng ating mahal na pastor, position is not an important thing. When it comes to service to God, when it comes to serving people, position is not the important thing. What is the most important thing when it comes to ministry is what? Passion. Passion is very important rather than position. Sabi nga ng ating mahal na pastor, kapag nauna na ang position kaysa sa passion, maling formula na yan pagdating sa ministry.
Okay? Kaya nga ngayon mga kapatid, nais ko pong banggitin sa inyo, sa lahat ng mga young people, you've got to stand the ground. Okay? You've got to stand the ground. Ibig sabihin, be firm on what you are standing. Okay? Be firm on what you are standing. Kumbaga, kung titingnan po ninyo, grammatically, ang nasa isip nyo siguro, stand on your ground. No. This time, stand the ground. Kasi pag sinabi nating stand on your ground, minsan, namamali ng thinking ang mga kabataan. Ano ang nagiging thinking po ng mga kabataan pag sinabing stand on your ground? Kung saan ka nakatayo, kahit mali yan, papanindigan mo. That is the craziest thing that you will ever think of, young people. Hindi sa lahat ng tinatayuan mo, tama ka. Hindi sa lahat ng ground na kung saan ka nakatayo, ipaglalaban mo. Sometimes you've got to wake up and see na yung pinaglalaban mo, mali pala. Diba? Yung pinagkinakatayuan mo ay sinking ground pala. Hindi pala siya concrete ground na kung saan may tibay. Wala pala siyang ganun. Kaya nga, young people, it is very important for you to realize what kind of ground are you standing right now. If you have a ministry in this church, I'm telling you, you've got to stand the ground. Pag sinabi natin stand the ground, isang basis lang. Isa lang ang basis na pinanggagalingan ng lahat. Pag sinabing stand the ground, hindi mo yan ground, hindi yan sayo, kundi meron lang yang isang pinanggagalingan. And as far as God teachings is concerned, and God's wisdom is concerned, pouring out to our pastor, okay? Binigyan niya tayo ng pastor. Diyos, from His heart, nagbigay siya ng pastor, an overseer, a shepherd. Kung nakita nyo na po yung post ko kaninang madaling araw, sabi ko nga doon, isa sa pinapasalamatan ko ay meron akong pastor na unsugar-coated, unfiltered ang kanyang mga preaching. He just plainly preaches the truth that sets us free. Now, napakaganda. Pastor Fred sa Abedra, magandang tanghali po sa inyo, pastor, at sa inyo po mga kasama po dyan. Okay? Now, katulad nga ng sinabi ko, sa lahat ng mga young people, no, yan ang binigay ng Diyos sa atin. God, and then binigyan tayo ng isang pastor na galing sa kanyang puso. Pastor Rick Belmonte, sir, magandang tanghali rin po sa inyo at sa inyo po mga kasama dyan. And then, from the pastor, binibigay po sa atin ang wisdom ng Diyos. Siya po ang nag-feed sa atin ng knowledge of God. Siya po ang nag-feed. Kaya nga po, we've got young people, you've got to stand the ground when it comes to you having a ministry in the church. Now, again, sabi ko nga, it is not stand on your ground. Because, young people, you have to accept the truth that if you stand on your ground, sometimes, hindi mo na kailangan ng turo at ayaw mo nang magpaturo. Kaya nga, it is very important that this time, when it comes to serving the Lord, do not stand on your ground, but stand the ground. Bakit ko po sinabi? Again, stand on your ground is personal. Stand on the ground is a one thing na meron ka lang isang basis. Kasi minsan, kapag stand on your ground, ang basis mo kung ano lang yung kagustuhan mo. Kung ano lang yung nararamdaman mo. Sabi nga ni Pastor, di ba, dun sa pinost ko po, if you want to share it, you are very much free to share it, no? Yung post ko po kanina, yung pinaka-latest post ko po sa aking feed. Maganda pong encouragement niya. Sabi nga ng ating mahal na pastor, kailan naalog yung dyablo? The scribes are there preaching and teaching God's word. Nagtuturo sila, pero hindi man lang nila na-recognize that the presence of the devil is there. Not until the Lord Jesus Christ speaks. Ito pong sinasabi ko po sa inyo, ito po ay preaching ng ating mahal na pastor last Sunday afternoon with the title, God, the Devil Hunter. Okay? Yan po yung preaching ng ating mahal na pastor. If you want to look at it, nasa YouTube yan, Sir John, di ba? Nasa YouTube yan, God, the Devil Hunter. Napakagandang mensahe po niyan. Okay? Now, kailan nayanig ang dyablo? Noong Panginoong Jesucristo na ang nagsalita.
Nung nagsalita na ang Panginoong Jesucristo, eto na ngayon ang nangyari. Ang nangyari is this, natukoy niya yung dyablo. Nag-react. Leave us alone. Bakit? Napakialaman na siya. Yan ang sinasabi ko sa inyo, young people. If you want a fully devoted, uncompromised service sa Panginoon, dapat ready ka to accept what the Bible says. Yan ang tatandaan mo, young people. Sa lahat na naglilingkod sa Panginoon, what kind of ministry you are in right now, yan ang pinakamahalagang tandaan mo, kapatid. It's not about position. It's about your passion on how you will accept the Word of God. Because this is our ground, young people. When it comes to the ministry, this is our ground. Kaya nga sabi ko sa inyo last week, you've got to have a standard. The standard. Okay? The standard. And what is the standard? The undivided loyalty pagdating sa salita ng Diyos. Diba? Naalala nyo si Joshua? Ano po ang sabi ni Joshua? And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Undivided loyalty when it comes to God and His Word. That is how you will have an uncompromised service, young people. Okay? Now, let's move on. We have the standard. Now, I want you to focus on the lesson, on our topic right now, the armor. Young people, after mo mag-set ng standard, dapat magkaroon ka rin ng armor na kung saan yan ang mag-hold sa'yo sa ministry. Yan ang mag-hold sa'yo sa line of ministry na meron ka. Compromising is very evident in this present wicked world. Pag hindi mo kaya nga meron silang katagang majority always wins. Bakit po? It's because kapag nabombard ka na ng karamihan, all you have to do is what? To compromise. If you cannot beat them, join them. Diba? Yan ang kasabihan ng mundo. Pero hindi yan ang tinuturo ng Biblia. Young people, when it comes to the ministry, hindi porket merong isa o dalawa o tatlo, okay, na nagkakasundo sa mali, ay pwede ka man sumama. Young people sa ministry is not about that. Young people, listen to me. Young men and young ladies who are in the ministry, let me tell you this straightly. Pwede kang tumayo kahit mag-isa ka lang as long as you are standing the ground. As long as you have the armor, as long as you have the thing that hold the line of your ministry. And what is that? The Bible. Now, Ephesians chapter number 6. I want to read this. Sir John, nasa na yung promise natin sa kanila? Ha? Iyan na. Gusto ko sa iyo eh. Ephesians chapter number 6 verse number 13. Yan. Ephesians chapter number 6. Ipa-flash natin sa screen yung verse. No po? Ephesians chapter 6 verse number 13. Ang sabi ng Bible, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Tingnan nyo po, nandiyan dyan sa inyong screens ngayon, no? Salamat, Sir John. Shout out sa'yo. Wherefore take may palakpakan ba? Wherefore take unto you the whole armor of God. Maliwanag, di ba? The whole armor of God, that ye may be able to withstand in the what? Evil day. Young people, ito muna sasabihin ko sa inyo. As you look at the verse on the screen, ito ang tatandaan nyo. You who are serving the Lord through the ministry, tandaan mo, evil day will come to you. Darating ang panahon na susubukin ka ng dyablo pagdating sa ministry mo. Darating ang punto ng pagkakataon na kung saan maraming pameke ang dyablo pagdating sa ministry. But you've got to realize, young people, and you've got to focus yourself on this verse right here. Anong sabi dyan? Wherefore, take unto you. Ibig sabihin, always bring it to you, the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Para ikaw ay manatiling
naninindigan sa iyong pinapanindigan when it comes to the evil day, when evil day comes, kapatid, you have to take the armor of God. Ano po sabi dyan? And having done all, to what? Stand. You see, eto na po mga kapatid ang armor ng Diyos. Dito natin makikita mga kapatid, verse number 10, di ba? Ephesians chapter 6, verse number 10. Ano po ang sabi dyan? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Verse number 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. See that, mga kapatid? Kaya nga sabi dyan, verse number 13 now, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Tingnan nyo po, from verse number 14 hanggang verse number 18, yan po mga kapatid, sinabi po dyan kung anong armor ang iyong gagamitin. This is the whole armor of God. And makikita mo yan pagdating sa salita ng Diyos. So ibig sabihin, if you really want to take the whole armor of God with you, take the Word of God with you. Pag sinabi ko pong take the Word of God with you, isabuhay mo, put in application all those things, young people, that you are hearing through the Word of God. Every time that the pastor will stand, sabi nga niya sa pulpit, he is preaching the Word of God. Every time na meron po tayong gantong programa, we are teaching you the Word of God. And I will tell you this straightly, if dito ay napag-uusapan na ang opinyon ng tao, forget the program. Forget the program. Kaya nga, young people, ito ang dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama sa paglilingkod sa Diyos. Kung gusto mo na magkaroon ng uncompromising service, take the whole armor of God with you. Compromise happens. Young people, take note of this. Compromise happens, okay, when you drop the key pieces of your spiritual armor. Kapag isa-isa mo na yang tinanggal, okay, kasi alam nyo po ba, ganito yan eh. In order for you to compromise, eto mga kapatid sasabihin ko to sa inyo, sa totoo lang, sa totoosin lang. Okay? Ito ang katotohanan yan eh. Compromise, you've got to let go always of one thing. For you to able to compromise, halimbawa, okay, you have the whole armor of God. Para ikaw ay mag-compromise, you've got to take one piece out. Bakit? It's an armor of God. Even the devil cannot penetrate it. Now, ibig sabihin, di ba kayo nababahala yung people sa naririnig nyo ngayon? If the devil cannot penetrate it, then, wag mong sisihin ang diablo kapag napunta ka sa compromising stage. Medyo sound check. Di ba? Wag mong sisihin ang diablo. Kasi ang diablo tinempa ko eh. Yes, that is the work of the devil. Kaya nga sabi dyan, para ma-withstand mo in the evil day, you've got to take the whole armor with you. You've got to take the whole armor of God with you. Bakit? Evil day will come really. Talagang ang evil days ay darating sa buhay mo. Diba? Talaga, biyarang sipag magtag nung isa, halatang hindi alas 2 nagising Diba? Talagang ang evil days ay darating sa'yo. So do not blame the devil if the evil day will come to your life. Bakit? Trabaho nga niya yan nga ni. Sabi ng diablo, ba't ka ba sisi ng sisi sa akin? Trabaho ko to, ito na nga lang yung trabaho ko, gusto mo pang agawin. Di ba? Young people, I hope young people, you are listening. Man, I love you all. Alam niyo po, natutuwa kasi ako sa mga young people natin ngayon eh. Yung kagustuhan nila, yung eagerness nila to have a part in the ministry. Grabe.
I really talagang nakikita ko po yan eh. I can see it on their by, di ba, pag nagtitestimony sila, di ba, ano nyo naman yan eh. Pag nagtitestimony sila, grabe yung pasalamat nila. Ngayon, meron pang nadagdag yung grupo ng ating mahal na pastor, the Christian Students Impact. Grabe. Di ba, yung eagerness, and I am praying that eagerness of yours, young people, as you serve the Lord, will have a passion. Will have a passion. There will come a time na susubukin ka. How I wish marinig nyo yung testimony ni Lindsay. Yung isa naming kabataan sa area. Ang testimony niya is, first day of school, pinakanta siya sa harap. Of course, teachers and her classmates are expecting na ang kakantahin niya siguro ay Baby Dolls. Or ang kakantahin niya siguro ay kung ano-ano man. They are expecting that. Pero anong kinanta ni Sister Lindsay? Carry the torch. See that? Kinanta niya, carry the torch. Now, nung kinanta niya ang carry the torch, ano ang nangyari? Ano ang nangyari nung kinanta niya ang carry the torch? Lumabas si Jenny. Ay, Jenny, shout out sa Jenny. Sir Jao, Pastor Jao, magandang tanghali sa'yo. Ano nangyari kay Lindsay nung kinanta niya yung carry the torch? Ano ang nangyari? Magkasunod pa talaga si Jenny at si Ma'am Lisa. Ito si Rika may sumunod. My goodness. Ano ang nangyari, mga kapatid? Pinagtawanan siya. Tumawa, isipin mo, buong classroom tumawa siya. Tumawa sa kanya. Ayon sa balita, ayaw niya nang pumasok kinasunod na araw. Bakit ayaw niya nang pumasok kinasunod na araw? Kasi nga nilalayuan na siya. Grabe na yung parang ano ba nangyari dito sa tao na to? Ano ba nangyari? Bakit ganito? Bakit ganito? Pero anong advice ko po sa kanya? Sige lang. Darating ang panahon na may magtatanong dyan, magiging curious yan. Bakit yan ang kinanta mo? That is your time now to share to her or him the word of God. Sabi ko nga, kung 5 yan tumawa, masyaran mo 1, 4 na lang yan. All you have to do is just to stand the ground. Young people, sabi ko nga sa inyo nakikita ko ang eagerness. But ito ang tatandaan nyo, compromise happens. Listen, young people, compromise happens when you drop the key pieces. Key pieces, ibig sabihin, yung mga importanteng bagay sa iyong spiritual armor. Just to avoid conflict with those around you. This is what is happening, really happening sa lahat ng mga kabataan ngayon. Dinadrop nyo, isa-isa nyo. Tingnan nyo Sir John, ano mo ba dyan yung may post mo ba dyan yung 14 to 18, no? Babasahin ko. Ephesians chapter 6. By the way, may sinasabi Sir Jao. Sir John, pwede bang paano muna ako sa sinasabi ni Sir Jao? Yeah, withstand. Ang sabi ni Sir Jao sa taas. Withstand. To stand against, to oppose. Yan ang ibig sabihin niya. To stand against or to oppose. The armor of God is very essential for every young people to stand against. Not just stand, but also to oppose. The armor of God is not just a design for defense, but also for offense. Okay? So, tama yan. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo, young people. Tingnan ninyo. Key pieces sa armor of God. Verse number 14. Sabi ng Bible, stand therefore having your loins girded about with truth. Okay? And, sabi dyan ng Bible, and having on the breastplate of righteousness. Okay? Verse number 15. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Verse number 16. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Verse number 18. Praying always with prayer, with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. You see, young people, isipin ninyo, for you to compromise, isa-isa mong tatanggalin yung mga key pieces. Ano ang una na lang? Yung truth. Tatanggalin mo yung truth na kung saan nagbabound sa'yo.
Di ba? Tatanggalin mo yan. Now, alam nyo ba, young people, kapag tinanggal mo na ang katotohanan na nagbabound sa'yo at isang bagay na nagpapahintulot sa'yo na manindigan, the rest will fall. The rest will fall. Yan ang tatandaan nyo, young people. Kaya nga isipin nyo, para lang to please those people around you, to avoid conflict, tatanggalin mo ang isa-isa. You've got to take off the truth. You've got to take off the breastplate of righteousness. Ang masaklap niyan kapag tinanggal mo na yung panangga mo, which is the shield of faith, na kung saan kahit anong bato na sa'yo ngayon ng dyablo, masasalo mo na. Kaya nga napupunta ka sa compromising stage. Yan ang pinaka dapat ninyong tandaan, young people. Compromise happens when you drop the key pieces of your spiritual armor just to avoid conflict with those around you. But ito ang tatandaan ninyo. Real strength, young people. Ito na. When it comes to the ministry, nabasa ko yung comment ni Sir Joe, get well soon, Sir Alfonso Owera. Sabi ni Ma'am Helen Kapundan, get well soon, Sir Alfonso. Pag-pray po natin si Sir Ponjing. Okay, young people, look at this. Listen, real strength when it comes to the ministry, real strength isn't shown by going with the flow. Finish na. Real strength isn't shown by going with the flow. Tandaan nyo, young people, hindi porket naglilingkod si Sir Vince, maglilingkod ka na rin. Hindi porket naglilingkod yung kaibigan mo, maglilingkod ka na rin. Hindi porket nagdesisyon ito ng ganito para sa ministry na yan, magdidesisyon ka na rin ng ganyan para sa ministry na yan. Young people, when it comes to serving the Lord, you've got to put this in your mind, young men and young ladies, that ministry isn't just about going with the flow. Real strength isn't shown by going with the flow. It's proven when you hold your position while everything else is moving. Kapag ang mga kasama mo ay nag-compromise na, dyan mo ngayon mapapakita ang totoong lakas mo. Manatili ka sa ground na kinakatayuan mo. Kapag ang kasama mo ay gumalaw based on emotion, huwag kang susunod. Hindi porket umiyak siya, iiyak ka na rin. Hindi mo kamag-anak yan. Di ba? Sa patay. Sa libing, di ba? Ang bira, yung kung sino pa yung hindi naman kaano-ano, yung pa yung pinakamalakas umiyak eh. Oh. Bakit? Kasi nag-iiyakan na lahat eh. Mamaya may maririnig ka. Papalingon yung kamag-anak eh. Di ba? Umiyak na lahat eh. Iyak na. Iyak dito. Iyak yung naiwanan. Iyak yung pinsan. Iyak yung ganito. Iyak na lahat. Maya biglang may umiyak sa likod ng sobrang lakas para lang makatanggap ng sopas. Oh, 'di ba? Hindi porket nag-burst out ng emotion, you will burst out your emotion too. Hindi lang kung ito ay nag-walk out, di ka rin dapat mag-walk out. Young people, service, real strength in serving the Lord isn't shown by going with the flow. No, it's not about that. Real strength in the ministry is proven when you hold your position while everyone is moving. Alam nyo, totoo yung sabi ng ating mahal na pastor. Last Sunday afternoon, if you're listening to his preaching, what a great preaching. Kailan umiyak ang dyablo? Nung siya ay napakialaman. Diba? Nung siya na ay napakialamanan. Yan, bakit? Kasi hindi na, that is the moment na hindi na masusunod yung gusto niya eh. Ang gusto ng dyablo, makita mo siya na nakabarong. Yan. Hindi naman ako yun. Makita mo siya na naka-long sleeve. Makita mo siya na naka-blouse, naka-dress, naka-skirt, naka-Pilipiniana, naka-barong Tagalog, naka-suit and tie. Di ba? Yan ang gusto mangyari ng dyablo. Makita mo siyang kumakanta.
Makita mo siyang tumutugtog. Makita mo siyang nag-a-usher. Makita mo siyang nagtuturo sa Sunday school. Makita mo siyang nagpipreach. Makita mo siyang nagsisecure ng tao. Makita mo siyang nagdadrive. Makita mo siyang naglilinis ng CR. Nakikita mo siyang nagpupulot ng kalat. Yan ang gustong mangyari ng dyablo. Huwag mo lang siyang pakialamanan. He or she is quoting a verse 2. Anong sabi ng dyablo nung tinempt niya ang Panginoong Kristo? As it is written. Diba? Yan din yung sagutan nila ng Panginoong Kristo. Alam ng dyablo kung ano yung sinasabi niya sa Panginoon. Galing yun sa Bible. Ang sagot din sa kanya ng Panginoon, as it is written. See that? Nagko-quote ng verse ang dyablo. Kasi nga yan lang yung gusto niya mangyari. Yung makita mo lang siya na active pagdating sa ministry. But mind you, he is very welcome to compromise. Pag hindi na sang-ayon sa kanya, magko-compromise na yan. Bakit? Kasi nga wala naman siyang pundasyon, mga kapatid. Kaya sa lahat po ng mga young people na merong ministry dito sa church at kayo ay naglilingkod sa Panginoon, etong tandaan nyo, do not go with the flow. Wag ka lang na hahalo sa flow na kung saan nangyayari na sa ministry na kabilang ka. No. Isn't about that. Sabi nga ng ating malapastor, again, it's all about the passion. God calls you, young people, listen, God calls you to put on the whole armor so you can withstand the pressure and stand unshakable. Kasi alam niyo pagdating sa ministry, yung pressure ng mundo, talagang ididiin at ididiin ka niyan. Oh, I'm telling you, young people, pag ikaw ay diniin na ng dyablo pagdating sa ministry mo, baka hindi mo kayanin ang pressure. Baka hindi mo kayanin kung ano man ang mga mangyayari pag na-pressure ka na. It may be involved na ang family mo. It may be involved na ang paglayo ng mga kaibigan mo sa labas. Kaya kayo mga nandito na young people, mag-ingat-ingat kayo na meron kayong grupo-grupo dito sa loob. Pagdating sa ministry, take note, you've got to really be careful of that. Bakit? It's because of the reason, baka yung grupo mo, kaya kayo nagkakasundo dyan, it's because you are open to compromise. No. Again, by the way, Maki Laurena po, praying to be a blessing sa inyo. I'm not here to condemn you, young people. Sabi ko nga it is truly my joy to see young people ngayon sa ating simbahan na nandoon yung eagerness nila to serve the Lord. Kaya nga ngayon, young people, I am telling you this is straightly unfiltered and sugar-coated. Na alin? Paano ka maglilingkod na uncompromised? Because I've been there. Honestly speaking, I've been there, young people. Laki ako sa simbahan. I've been on a service na gusto ko lang makita ako sa harap. Gusto ko lang palakpakan ako ng tao. I can still remember the time na nagtampo ko kay Ma'am Jean and Teha. Shoutout sa iyo, Ma'am Jean. I can still remember that time. Ano ang nangyari sa amin ni Ma'am Jean nun? Nagkamali siya ng tugtog. Nagkamali siya ng pitch mataas and then nakanta ko ng mataas. Lahat ng tao nagtawanan. Tinuro ko talaga si Ma'am Jean. Galit na galit ako kay Ma'am Jean. Sabi ko, bakit kasi ganito? Bakit ganyan? Bakit? Dahil ang gusto ko lang, maayos yung performance ko. Ang habol ko is success of my performance. Bakit? Kasi pag successful yung performance, papalakpakan ka . Pag maganda yung performance mo, pupurihin ka. Hindi ka mapapahiya. Sisikat ka. Pero kaya nga, young people, sinasabi ko sa inyo to ngayon . Team prep ka man o team focus, pwede mangyari sa ito. It is happening to the adults. Sa inyo pa kaya? Diba? Again, I'm not here to condemn anyone. I'm here to be a blessing. Gusto ko po maging pagpapala sa inyo, young people, na kapag kayo ay naglingkod sa Panginoon, not for showmanship, but for you to really affect your life. Sabi ko nga, tinawag ka ng Diyos na isuot ang buong armor to bring you the whole armor of God with you and to withstand the pressure and stand unshakable. Diba? Yan ang sinasabi. Kaya nga, mga kapatid, etong tandaan nyo, compromise, young people, compromise, hindi dapat mangyari sa inyo ito. Compromising your life, young people,
in service, having a compromised service, hindi dapat mangyari sa inyo to. Sabi ni Sir Jao, that's exactly what I'm saying. The armor of God is composed of loins girded about the truth, breastplate of righteousness, feet shod with gospel of peace, helmet of salvation, sword of the Spirit, breastplate of righteousness. And this armor of God is followed by prayer. You have to understand the usage of these things to withstand against the wiles of the devil. Yeah. Kailangan maintindihan mo kung paano gagamitin yan. Kaya nga, tinan nyo, young people. Tayan. Tinan nyo yung sabi ni Sir Jawa. Hindi porket suot mo na yan, untouchable ka na. Actually, as a matter of fact, young people, the truth of the matter is this. Kapag suot mo yan, mas magiging paborito ka ng Diablo. Oh, I'm telling you, young people. Kapag nakita ng Diablo na active ka, paktay ka riha dyan dong, sinasabi ko sa'yo. Mas manggigigil sa'yo ang Diablo. Ganun pala ha. Okay, nagsosoul winning ka pala. May helmet of salvation ka pala. Mas pupuruhan ka ng Diablo ngayon. Ang kagandahan lang, may suot ka na armor of God. But hindi yan dyan nagtatapos. Sabi nga ni Sir Jao, and this armor of God is followed by prayer. Because you've got to have, or you've got to ask a counsel pagdating sa gumawa ng armor na yan. Pag yan ay sinabing armor ng Diyos, young people, huwag kang magtatanong sa tao kung paano gagamitin yan. Diba? Kasi pag nagtanong ka sa tao kung paano gagamitin ang armor ng Diyos, baka ipatanggal sa iyo yung isa dyan kasi mabigat nga. Ano yan? Mabigat yan. Yung breastplate of righteousness, mabigat yan. Yung shield of faith, naku. Dagdag pa yan sa kargahin mo. Hindi mo kailangan yung Bible sa school. May Bible ka naman sa cellphone eh. Di ba? Kasi nga nagtanong ka sa tao eh. Paano mo gagamitin yan? Followed by what? Prayer. Bakit? It is the most important thing above all. Your what? Communication with God. Because having a good or great communication with God talks about your what? Your relationship with God. Yan ang kagandahan, young people. Pag sinabi ng Diyos, put on the whole armor. I'm done. Young men, young ladies, di pa tayo tapos. Meron pa tong, meron pa isa, pang Thursday. Di ba? Our lesson is all about having an uncompromised service. Sabi ko nga po, pinanalangin ko to sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, make me a blessing. Anong magandang ituro for the young people? Kasi, honestly speaking, I am very much encouraged pag nakikita ko kayo ngayon, young people. Yung eagerness nyo sa paglilingkod sa Diyos, nandoon. Haluan nyo yan ng uncompromising service. You will be much more effective. Tandaan nyo yan. Dito, it's good that you will hear this from me. Young people. Dito, kinausap kasi ako ni Pastor Hill about this. And he gives me a warning on this. Tandaan nyo, young people, yung sinabi ng ating mahal na pastor last Sunday night. Hindi porket may nangunguna dyan, okay, sa ministry na yan, na itinalaga ng ating pastor, hindi ibig sabihin yan, siya na ang masusunod. It's still the pastor ang binibigyan ng wisdom ng Diyos. Kaya nga dito, walang bata-bata na tinatawag. Many times nakakarinig po ko ng ganyan. Sir Maki, yung mga bata mo. Anong sagot ko sa kanila? Wala akong bata dito. Tandaan mo yan, ikaw nagsabi niyan. Sensya na ako may hawak ng mic. Walang bata-bata dito. Let us avoid that, mga kapatid. Young people, one day we will face God individually. Hindi tayo magtuturuan, under po ako ni Sir Vince, under po ako ni Sir Romer, under po ako ni Sir John. No.
Hindi sila ang mananagot sa iyong performance sa ministry balang araw na humarap ka sa Panginoon. Individually, we will answer God face to face. Kaya nga, ang pinakamaganda, young people, is what? To fix and to have, or rather to have, an uncompromised service with God. Again, sabi ko nga, honestly, natutuwa ako kapag nakikita ko kayo na naglilingkod sa Panginoon. And my only prayer for you, all young people, is this. Ano man ang posisyon mo dito sa simbahan, kung ikaw man ay may posisyon na inaasahan ka ni pastor, huwag dapat yan ang mangibabaw. Ang mangibabaw is yung passion. It's because if you really want to treasure the ministry na ipinagkatiwala sa iyo ng isang pastor na binigyan ng wisdom ng Diyos, get his passion in the ministry. Kunin mo yung puso ng pastor. Huwag mong kunin yung posisyon na binigay sa iyo ng pastor. Malayong mangyari yun. Magkaiba yun, mga kapatid. If you get the passion of the pastor in the ministry, you can get his heart. But if you get the position na binagkatiwala lang sa'yo ng pastor na binigyan ng wisdom ng Diyos, hindi mo makukuha ang puso niya. Hindi mo makukuha ang puso ng Panginoon. Ang makukuha mo, pride. That's how simple it is. Pag suot mo yan, hindi ibig sabihin invincible ka. Visible ka na sa atake ni Satan. Ibig sabihin, pag sinuot mo yan, makikipaggera ka sa mundo, boy. Hindi pang forma ang armor, panggera yan. Nasa spiritual warfare ka nga ni. That is very true. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga followed always by prayer. Again, young people, I hope I've been a blessing po sa inyo. Sir Vince, I hope you enjoyed the lesson. Meron ba tayo? May nakuha ba tayo? Sino-sino yung mga nandiyan dyan na ano natin? Yan. Basahin natin, pa-number ka pa, konti lang lang po. Ito lang yung mga nakuha po nila Sir Vince, no? Kaya sa susunod, ay gusto ko kasing i-recognize yung mga young people na nanonood eh. Alam ko kasi may mga pasok sila, pero they really give time, no, pagdating sa ano. Sa team preparation, shout out unang-una sa lahat sa mga shout out sa mga host ng team preparation. Kung saan man po kayo naroon, pagpalain kayo ni Papa God. Sir Tony Jupene, sir, and of course Sir Roy, Ma'am Cyril, Ma'am Rona, Ma'am Ara, shout out sa inyo. And ito po yung mga team preparation na nanood. Brother Janber sa Patose, di kasi sinulat ni Sir Binzo. Brother Janber sa Patose, shout out sa iyo. Ma'am Joan Terencio, shout out sa iyo. Sir Alfonso, the 2 o'clock boy Owera, shout out sa iyo. And ganun din kay Brother Daniel Indong. Sir, thank you for watching. At duty pa to si Sir Daniel eh. Pero, sumam araw. Ate Ara, buti binati ka na, di kasi sinulat ni Babins eh. So, yan. And yan po yung mga nasa team preparation. Again, ulitin ko, mga sumubaybay sa ating team preparation, Brother Janver sa Patose. Kasi kanina may mga nauna na, di ba? Hindi na natin nasulat yung mga nauna. Sir Janver sa Patose, Ma'am Joan Terencio, Alfonso, the 2 o'clock boy Owera, and Sir Daniel Indong. Sir, again, thank you very much for watching. Team Focus. Yan. Team Focus. Madeline Lorzano, shoutout sa iyo. Arian Tenerife, shoutout. Rica Maydanao, shoutout sa iyo. Sharon Bernades, Jasmine Velasco, Chanel Daz, Hannah Suerte, Samantha Pulido, then my favorite, Jenny Lacson. Yan, ang bihira. Shoutout sa inyo. Opo, ayaw ako batiin ni Bobby. Yan, shoutout po sa lahat ng mga sumubaybay. Of course, to the pastors who watch the program. Pastor Fred, magandang tanghali po sa inyo. Pastor Gomer, Pastor Rick Belmonte, and of course, Pastor John Hilabrena. Thank you for being with me. Balitaktakan sa akin. Shoutout, praying for the success of the construction there. I don't know kung didiretso na ba dyan ng ating tatay or dadaan muna siya ng Ramos. Alright, natin po ba si Rick? Okay, so again, maraming salamat po. Of course, special shoutout to Southeast Family, Southeast Chosen Generation, young people of Southeast Family. I'll see you later. And of course, sa aking mahal na asawa, Mami Shobe, Baby LG, I love you all. And of course, si LG at yung paparating na si OG. Yan.
Official gangsta. Original gangsta. Yan eh. So, shout out sa inyong lahat and I love you 3, hindi na I love you 2. And of course, sa akin technical, Sir Vince and the camera boy, Sir Rumer as the audio technician and live stream controller natin, Sir John Kilaiko. Shout out sa inyo. And of course, higit sa lahat, to our beloved pastor, Pastor Hill Laurena, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Pastor Hill, maraming salamat po. Thank you for allowing us to be a part of this ministry. Sabi ni Pastor Gomer, please pray for our upcoming revival next week, Sir Maki. Praying po, Sir Gomer, and I hope you will have, and I pray that you will have a successful revival next week. August 5 and 6. Yun. August 5 and 6. Alright, so again mga kapatid, sa lahat ng team preparation, may God continually bless you all on your work and ano man ang ginagawa po ninyo ngayon, pagpalain po kayo ng Panginoon. And sa team focus, I'll see you later. You will love the arrangement later on. Okay? May blessing tayong natanggap eh. Pinagpipray ko sa Panginoon yan eh. Pero may blessing na dumating sa atin. By the way, bago ko makalimutan, shoutout po sa lahat ng mga adults, mothers, fathers na nandiyan dyan sa ating comment section. Shoutout sa inyo. Thank you for your support on this program. Alam nyo, kayo mga adults, wag po kayong magsasawa na maging parte ng kahit anumang programa ng simbahan. Yung makita lang kayo ng mga young people na nandiyan dyan. Kung kayo man ay nanay, makikita kayo ng anak ninyo na very supportive kayo sa program ng simbahan. Malaking encouragement po yan sa kanila. It may be parang wala pa kayong nakikita for now, but I'm sure and I guarantee you, may sipa yan. Okay? So again, God bless you all. Brother Mackie here signing off for tonight, this afternoon's episode. I'll see you next Thursday. Blessed and unstoppable. To God be the glory.